Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Magpuri sa
Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandiyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Good morning, Jesus! Isang maulang Monday po sa inyong lahat, mga kapatid. Malamig ba? Ba't pinapawisan ako? Mainit. Mainit. Nakaganto pa ako. Kala ko giginawin ako. Naiinitan pala ako. Ah, yun pala. Yan, ha? Palbasin ang nagsabi niyan. Thank you, Lord. Ayan. Glory to God sa mga worker na nandito ngayon kahit na umuulan. Amen kayo dyan. Hindi yung mga nakatira rito. Kapag nararapat lang na nandito kayo kahit na bumabagyo. Oo, parang ang layo nyo. O, tignan mo si Pastor, nagtanggal ng jacket. Yan. Oo, nainitan na.
Oo. Thank you, Lord, kahapon. Umaapaw tayo kahit na bumabagyo. At special mention kay Brother Mar at kay Tita Lisa from San Pablo at saka sa Lipa, Padre Garcia, na nandito ngayon kahit umuulan. Andiyan Ninang, you're here. Hindi, yun talaga yun. Pagka dito daw ang East, na atin siya ng morning devotion. Oo. Thank you, Lord. Okay. Siguro yung mga kapatiran natin nakatulog din. Oo, mga kapatid, nasa na kayo? Kala mo naman pupunta kayo dito, nasa kanya-kanyang bahay lang eh. 'Di ba? Yung mga kapatiran yata natin nakatulog. Thank you, Lord, po sa mga taga Project 4 na prayer group. Yung mga sumayaw na mga kapatiran natin kanina. Ginabi na sila actually, mga kapatid, kagabi sa paggawa nila. Nakakatawa yung itsura nila nung kumakain na. Halatang pagod na pagod. Mga napagod. Lalo na yung itsura ni Sister Lydia. Sabi ko, mukha talagang pinagsamantalahan kayo, ha? Sa lahat ng mga sisters, puro mga sisters, no, kahapon. Sa lahat ng mga sisters na nag-render ng kanilang service kay Lord kahapon, glory to God po yan, mga kapatid. Pero kahit na pagod sila, sabi nila, pwede pa daw umulit. Pagod na pagod din si Sister Sally. At aalis sila mamaya. Oo, papunta ng Bohol. Mabagyo ah. Mabagyo. Thank you, Lord. Huy, mga kapatiran, where are you? Oo nga eh. Mga tulog. Alam mo, nakakatuwa kahapon kasi yung mga brothers and sisters na nagbago na rin talaga lahat, no? Nag-mature na din lahat. Katulad ngayon, nagmamature na sila, Tumataas na yung number eh. Oo, pero hindi na kasi nakabase ngayon sa panahon ng commitment ng ating mga kapatiran. Kahapon, ako'y nag-iisip, sabi ko, naku, sabi ko, masasayang kaya yung handa ni Kaka? Dahil nagpahanda kahapon, di ba? Sabi ko, baka dahil maulan eh. Oo. Pero, glory to God talaga. Parang wala masyadong absent sa East, no? Iilan lang. Kompleto sila eh. Oo, kahapon. Thank you, Lord, sa commitment ng mga kapatiran natin. Ayan. O, di ba kahit na pagod yung mga nagsayaw, naka-online pa rin sila. Oo, kagaya ni Sister Queenie. Alam nyo, no? Alam nyo na kayo yung opening. Alam nyo, sabi nung mga iba kahapon. Sabi, Pastor, kami din, yung prayer group din namin. Magre-record din kami. Oo, abay, welcome na welcome po mga kapatid. Kayo lang po ang aming inihintay. Yung mga iba nga, yung senyoritas nga, 2 Mondays in a row, di ba? Magkasunod talaga, pumunta sila rito from San Pablo, tapos mga seniors na lahat. Kaya nga, di ba, senyoritas? Alam mo, nagtataka ako kasi hinanap ko si Sister G. Sabi ni Sister Mai, ay, hindi pa po kasi senior. Sabi ko, ay, oo nga. Oo nga pala, kaya pala senyoritas. Nagtaka ako, bakit si Jen kasama? Hindi naman senior si Jen. Yung pala, kailangan ng mga senyoritas ng taga-bawal. Ay, bawal po sa inyo yan. Ay, marami na po yung kinain ninyo. Ay, tama na po yan. Sabi, ay, yung pala. Oo. Kaya kailangan meron silang taga-saway. Okay, di ba?
Ang daming pini-PA ni Sister Jen, ano? Puro mga senyoritas pa talaga. Maraming salamat po talaga sa inyong, parang ano po walang nasasayang naman po sa lahat ng ginagawa natin para kay Lord. Oo, pati si Brother Wendell, di ba? Na pinag-drive silang lahat. Isa lang ang senyorito. Si Brother Wendell. Siya anak ni Brother June Vertusio. Oo. Wala din si Sister Lenny. Naku, si Sister Lenny. Ang daming namimiss. Nasa Canada? Akala ko nasa Dubai. Oo. Ha? Hindi. Nag-Dubai muna yon. Yun nga ang alam ko nandun siya Ngayon pala nasa Canada naman. Alam niyo, nagustuhan yata ni Sister Lenny doon. Pero merong isa na mabilis na mabilis. May isang buwan ba si Sister Vicky? Parang wala, di ba? Oo, nagpunta kasi siya ng, yan na ako, Australia. Dalawa lang alam mo, Australia. Kundi Australia, Canada. Di nagpunta siya, sabi kong ganon. Nagpa-pray siya, sabi ko, alam mo, hindi ka magtatagal doon. Sabi ko sa kanya, malulungkot ka. Mamimiss mo kami. Sagot niya, uy, huwag mo na kayong gagala nang wala ako Pagkaraan ng wala pang isang buwan, nandito na uli. Sabi niya, naku, Sister Ria, tama ka. Kuy, lungkot na lungkot doon. Kaya sabi sa mga anak ko, uwi na ako, uwi na ako. Uwi na ako. Mga kapatiran, hanggang ngayon tulog pa rin kayo. Naubusan na po ako ng idadaldal dito. Hinihintay ko yung mga kapatid natin Nanay Aning, magandang umaga po sa inyo. Si Nanay Aning na nag-birthday. 93, no? Thank you, Lord. Sister Marisa, paalis na rin si Sister Marisa Ano bang date ngayon? 4? Di ba 4 ang alis niya? 4 nga. Kapatid, safe travel para sa iyo. Ingatan ka ni Lord ang makarating ka ng Japan. Ngayon din? Nakakatuwa yung mga natin, no? Yung mga seniors, no? Di naman, hanggang malakas pa sila. Oo. Napanood nyo ba yung yung picture sa FB? Sabi niya, the reason why you don't have to wait till you retire to travel, 2 mag-asawang senior, matatanda na, nakasakay ng yung gondola ba yun? Natutulog. Sa may Amsterdam ba? Sa Venice. Habang nakasakay sila pares, yung isa nga nakalungay-ngay pa ng ganon. Matanda na, tsaka nag-travel, tulog na. Samantalang, ini-enjoy dapat. Kung wala po kayong pera papuntang Venice, meron po diyang Venice sa Venice Mall. Sa McKinley. O sige, alam nyo yun, di ba? Kayo ba'y sumakay? Bakit? Nanghihinayang kayo sa bayad. Hindi libre yun, may bayad yun. Oo, may pambili kayo ng pangkilay, wala kayong pansakay ng gondola. Mga kapatid, i-enjoy nyo yung mga ganon. Kasi, ganyan po tayo Ay, sayang naman. Makakabili na ako ng ganito. Ay, naku. Ang bigas, araw-araw, kakainin mo hanggang mamatay ka. Pero yung mga ganon, minsan lamang yon. Kaya igagrab nyo po yun. Huwag nang laging bigas ng bigas na isasaing ang iniisip. Di naman po mamamatay pag isang beses di kumain. Mag-fasting na lang kayo. Ayan na! Tumaas na! Thank you, Lord. Mag-fasting na lang po kayo, mga kapatid, Sayang yung mga times na, dapat yung mga memories na ginagawa, huwag ipagpaliban.
Sabi daw nung mga iba, magbibuild ka ng memories, pagtanda nagka-Alzheimer's. Sabi wala na daw memories na natitira. Bala kayo. Ayaw nyo, wag nyo. Yun pa yung isa, wag nyo na pong hintayin na nag-retire kayo bago kayo sumama sa outreach. Kuya Ernie, mataas ang charge mo ngayon, Sabi ni Kuya Ernie, pag hinintay nyo daw pong senior na kayo bago kayo sumama sa outreach, magiging pabigat na lang kayo. Habang oo, kasi alam nyo, mga kapatid, alam nyo po, kami pong mga manggagawa, at the prime of our life, binigay po namin kay Lord yun. For the glory of God yun, syempre. Pero, alam nyo yung wala kang pagsisisihan kasi alam mo na yung dapat time na nag-e-enjoy ka, kumikita ka ng malaki. Sabi nung iba, kung hindi ako nag-full time, siguro ganito na ako. Gaano ka kasigurado? Diba? Paano ka kasigurado na kung hindi ka nag-full time, mayaman ka na? Walang ganun. Mga kapatid, hindi natin sigurado, hindi mo hawak ang kinabukasan. Kahit ikaw pa ang pinakamasipag at pinakamatalinong tao, hindi mo hawak ang kinabukasan. Yan. Diba, saan tayo napunta? Kakahintay sa inyo, mga kapatid. Ayan, nandiyan na yung ating mga kapatiran. Good morning, Sister Chris from Delano. And kay Brother Ben. Sister Tilet! Na-miss ka namin, Sister Tilet. Nakaalis na ulit, Sister Tilet. Nasa Chicago na siguro, Sister Tilet. Good morning po sa inyo. At sa mga taga-Bohol, naku, Jimmy, GR, salubungin nyo si Sally. Oo, thank you, Lord. Good morning, Doc. Oo. Di ba si Sister Connie nanonood din, alam nyo, Sister Connie Nomo, mga sumayaw kanina. Good morning din sa iyo, Sister Cecil. At sa mga kapatid po na taga Kalumpit ba? Market. Apalit. Sa Apalit Market, sa lahat ng mga nakikinig, kung si Sister Cecil ay nasa kanyang pwesto, maya paabakye kayo ngan, kapatad. Deng mga lagu, deng mga lagong magtinda. Maya paabak. Kalugura na kayo po, Lord. Ay, sobrang init daw sa Bohol. Okay. Si Sister Grace din, thank you Lord po. Napawi ang pagod namin, sabi niya. Mga sisters, ayan. Okay. Glory to God. Tayo po'y manalangin. Ang dami na nating nadaldal, di ba tayo nanalangin? Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. Kahit maulan, it is still wonderful. It is still a wonderful day dahil kasama po namin kayo. Thank you, Lord, for the joy that we have. Thank you, Lord, sa kalakasan po ng pangangatawan. Maraming salamat especially for your presence, Lord, na nagbibigay po ng kagandahan sa aming araw. Manguna po kayo sa amin lahat ngayon, Lord, at mangusap po kayo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay. Sa umagang ito po, mga kapatid, tayo po ay, alam niyo, paborito ng marami itong itong verse na to. Sa Psalm 68:19 po tayo. Pero bago ang lahat, narito muna ang ating memory verse of the week. Psalm 55:22. Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Okay? Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Po, mga kapatid, ibigay na kay Lord yan. Ibigay mo na. Sa Psalm 68:19,
Ang sabi po rito sa NLT version, kung gustong basahin, Praise the Lord! Praise God our Savior! For each day, He carries us in His arms. Anong kanta natin dyan? Psalm 68:19, Praise God, praise the Lord, praise God our Savior. For each day, He carries us in His arms. Actually, yan ay kasali naman dun sa lesson ko. Pero sige, kantahin na natin. Tuwing umagang pagkagising, aaliwin, aaliwin. Tuwing umagang pagkagising, may pagpapalang tatanggapin. Tuwing umagang pagkagising, aaliwin. Sana may mic sila. Aaliwin. Tuwing umagang pagkagising, may pagpapalang tatanggapin. Ayan. Thank you, Lord. Sakto rin naman po yung awitin na yan. Kasi alam nyo, everyday po, lahat po tayo ay napakaraming mga bagay na kailangan nating i-deal. Papasok ako sa trabaho, maraming mga bills na babayaran, maraming mga sira na kailangan mong i-repair, hindi ba? Maraming pagkain na kailangan bilhin. Kung wala kang pera, maraming isipin kung saan mo kukunin. Mga bata, papasok, pambaon. Araw-araw po yan, mga kapatid. Ang dami-dami po nating mga bagay na kailangan pong i-deal. Now, yung mga bagay po na yan na kailangan mong i-deal becomes a burden kapag ka unang-una ayaw mong gawin. Halimbawa, yung trabaho. Kailangan mo siyang puntahan pero minsan ayaw mong gawin. So, yung mga bagay na kailangan mong i-deal on a daily basis, nagiging burden siya kapag ayaw mong gawin or hindi mo alam kung papaano mo gagawin. Oo, araw-araw po yan, mga kapatid. Ngayon, yung mga worst days po natin, yung mga araw na, sabi nung iba, bad trip na araw. Yung mga bad trip na araw na yan, meron po silang way of making your future impossible. Kapag ka nandun ka sa mga ganong sitwasyon, ay wala na siguro to, baka wala nang mangyari. Kasi, kaya mo nasasabi yun, kasi pangit yung araw mo. O isipin mo, worst itong araw ko na ito. Meron namang mga legitimate na burdens na, halimbawa, nagising ka na lang, may depression ka. Tapos parang yung puso mo o yung damdamin mo parang pinipiga. Diba? Hindi mo alam kung saan nanggaling, hindi mo alam kung anong nangyari, ba't siya nagkaganon. Minsan naman, meron po tayong mga relationship on the verge of collapsing. Diba? Parang maghihiwalay na o kaya nag-away, mga magkakaibigan na nagkaroon ng di pagkakasundo, o meron po tayong mga sakit na yung pain, ginagawa yung everyday life mo na parang worst day of your life dahil sa sakit na nararamdaman mo. So yung thought po na enduring that day, or kung ikaw naman ay merong parang sakit na mahabang panahon mo nang dinadala, na hanggang ngayon, ganun pa rin yung damdamin mo, o problema sa bahay na 25 years mo nang pinagpe-pray, kagaya ng asawa mo na hindi mo madala-dala kay Lord, na kung ano-ano yung ginagawa, hindi ba?
yung thought lang po of enduring the day or yung lifetime, kasi enduring your lifetime dahil kasama mo yung asawa mo, problema mo, ang asawa mo, wala kang magawa. Hindi ba? So, parang magtutulak yun sa inyo na maghanap ka ng escape. Ako naranasan ko po yan nung dalaga ko. Tapos ang pinaka-escape ko lang noon na alam that time, kasi nga napakabata ko pa para magdala ng mga ganung kalalaking problema. Hanggang napagod po ako kasi sabi ko dapat teenager ako, nag-i-enjoy ako eh. Pero namumroblema ako. Ang escape lang na naisip ko noon, thank you Lord, no? Napakababaw lang ng escape na na gusto ko. Gusto ko lang maglayas sa bahay. Gusto ko lang mababaw 'yon because sometimes yung mga iba dahil hindi na nila ang gagawin nila, nagsusuicide. 'Di ba? Nagke-cave in dun sa ganung solusyon, hindi naman solusyon 'yun o escape po. So lahat po tayo naghahanap ng ganyan minsan. Ito pong verse na binasa po natin ngayon, gusto po niyang ipaalam sa atin that God is with us in all our troubles. Na kahit man po tayo, gusto niya maging mindful tayo. Kasi alam niyo, kaya natin sinabing mindful, madalas po tayong makalimot na tuwing meron tayong mga worst days, God is still with us. Akala natin minsan kapag ang pangit na nang nangyayari sa atin, iniwan na tayo ng Diyos. Ito, ipapaalala po niya sa atin na ang totoo po, yung pinaka-worst day mo na sinasabi mo, mahalaga. Alam niyo, naging sa akin yung footprints in the sun. Nagtatak siya sa akin ng kaisipan na doon pala sa pinakamalalang parte ng buhay ko na akala ko iniwan ako ng Diyos, kinakarga na pala niya ako. Doon pala siya sobrang close sa'yo. Kasi alam niya, hindi mo kakayanin. Alam niya, bibigay ka. Kaya doon sa time na yon, yung pinaka-worst day na sinasabi mong of your life, mga kapatid, ando ng Diyos. Hindi lang tayo mindful of His presence, pero nandun siya. At ito, sinasabi po ng verse na ito, hindi lang po siya basta nandun na nakatingin lang sa'yo at pinanonood kang nahihirapan. Hindi. Nandoon siya, sinusuplayan ka niya ng lahat ng pangangailangan mo para masustain ka doon sa sinasabi mong worst day of your life. Kaya nga, di ba, kahit gaano na po yung kahirap yung dinanas natin, nakatayo pa rin tayo. Buhay pa rin tayo. Kahit nahirap ka na, buhay ka pa rin. Alam nyo ba yung pinaka-worst day na sinasabi po natin? May mga tao na nagwi-wish sila na meron ka, meron sila. Kahit yung pinaka-worst day mo, wini-wish pa rin nila na sana ako may isang araw pa. So, minsan nakakalimutan lang po natin yon. Alam nyo po mga kapatid, ang pinakamaganda, inassign ng Diyos ang sarili niya. Inassign niya yung sarili niya. Kinumisyon niya yung sarili niya dun sa task of carrying your loads. Kaya nga yung ating kanya, give your burdens to the Lord. Kasi, sasabihin, papahirapan mo pa ang Diyos. Hindi nahihirapan si Lord. Tayong nahihirapan, mga kapatid. Sige, mamaya. Para ka rin si Pastor, excited no? Mamaya, oo, kasama yan. So, hindi lang niya pinoprovide yung pangangailangan natin in a given situation, inassign pa niya yung sarili niya sa task na carrying of our burdens. Mga kapatid, grabe pong pag-ibig ng Diyos yun. Kaya nga may peace tayo kahit na, pansinin po ninyo, kahit na yung nangyayari sa paligid mo, kung ibang tao yun, nataranta na. Pero bakit ikaw, kalmado ka pa rin? Si Lord yun. Yun yung pagpapatunay na ang Diyos nandun. Kasi kung hindi, nagwala ka na. Maraming mga tao kasi, alam nyo mga kapatid, hindi na po natin kailangang
alamin minsan, paano ko tutulungan ng Diyos? Huwag mo na pakialaman yun. Basta ang pangako ng Diyos, He will see you through. Sa anumang pamamaraan. Minsan kasi, kaya hindi mo ma-appreciate, paano niya ako tutulungan? Si ano nga, wala magawa. Yun na nga wala na nga magawa ang tao. Kaya ang Diyos, kaya niya nang gawin. Huwag mo nang alamin kung paanong pamamaraan kanya tutulungan. Basta ang pangako niya, He will see you through. Marami ring mga tao, mga kapatid, na nag-iisip na, nako, hindi ako papansinin ng Diyos. Sino ba ako para pansinin ng Diyos? Diba? Parang yung, oh, what is a man that you think of him, that you care for him. Pero ang kasunod niya, yet you have made him lower than yourself. Diba? Importante po, wag niyong isipin na yung may gawa ng langit at lupa, hindi niya papansinin yung, God is too big. Diba? Parang to notice kung ano ang pinagdadaanan ko ngayon. Hindi po totoo yun. Pag tinignan mo nga naman, diba parang, alam niyo ba mga kapatid, yung care ng Diyos para sa atin, especially for those who obey Him, sa mga anak niya, sa mga pinili siya na maging ama siya, yung care ng Diyos po sa atin, parang so grand and yet so intricate. Pag sinabi mong intricate, detailed. Hindi ba? Detalyado. Napaka-grand, di ba? Napakataas, di maabot, napakalalim, di masisid, napakalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Grand nga Kaya nga minsan di natin maintindihan, di ba? Minsan nga may mga ba't mo ba ako mahal? Di ba? Para bang ang kulit-kulit ko naman lagi sa'yo. Tapos lagi pa ako nagtatampo sa'yo. Ba't mo nga ba ako mahal? Kasi nga yung pag-ibig ng Diyos sa atin, grand. And yet, pag grand kasi napakalaki, di ba? Parang And yet, so intricate, so detalyado. Bakit ka mo? Maski yung number of your hair, except for you, and for Pastor Simple. Alam ng Diyos. Sa sobrang detalyadong alam niya, maski yung mga salita pa lang sa Psalm 139 verse 4, bago mo palang sabihin, bago mo palang ibuka yung bibig mo, alam na niya kung ano yung sasabihin mo. Imaginein mo, ako kaya, ilan kayang buhok ko? $5,000? Dati 10,000 ang buhok ko, ngayon 5,000 na lang, di ba? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung ilan. Lalo na si Minister Ernie, alam na alam ng Diyos. Meron pa ba? Sabi ni Kuya Ernie, konti lang bibilangin. Meron pa ba? Alam niya, mga kapatid, alam niya. Tapos alam niyo ba, pag bumibilis ka, bumibilis din ang lakad ng Diyos. At pagka you are on a senior mode, nagbabagal din ang Diyos to walk along with you. Kaya wag mong isipin na napag-iwanan ka ng Diyos o kaya nauuna ka. O yan, madalas, mauna ka sa Diyos. Kasi pangahas. Oo, pinangungunahan. Pero lagi kang sinasabayan ni Lord. Pag nagbagal ka, magbabagal din siya. Pag nagbilis ka, bibilisan din niya to walk alongside you. At ang maganda rito, sa dami-dami ng mga pinagdadaanan natin everyday, ang salita po na binibigay niya po sa atin ay hindi yung pang-general na mga salita that will carry you through your lifetime. Meron din siyang mga special na messages na ibinibigay sa iyo from time to time, depende sa sitwasyon mo. Customize for you. Yun ang right word. Customize for you. Para yung kailangan mo sa araw na yon, maiparating niya sa yung alam ko. Alam ko kung anong kailangan mo. Kaya minsan, di ba parang napapanganga ka sa grabe si Lord, no? Parang sasabihin mo, grabe si Lord, no? Kaya kahit gaano kabigat yung problema mo, pag binigyan ka niya ng specific word
na customize for your situation, na naiibsan. Kahit di pa nasasagot yung ano mo, kahit di pa nasasolve yung problema mo, naiibsan. Kasi ipinararating sa'yo ng Diyos, nak, andito lang ako. Hindi kita iiwan. Mas malapit ako sa'yo ngayon. Ngayon, sabi niya, He will daily bear you up. Kinuha ko po dito kasi sa iba, mamaya, pag inabot pa tayo, sabi sa ibang version, you will be loaded with benefits on a daily basis. Sa ibang version yon, loaded with benefits. Huwag muna natin pag-usapan yung loaded kasi yan ang mga gustong-gusto natin, loaded. Gusto ko ito sa ibang version na word, yung He will bear you up. Okay? Ang sabi rito, Blessed be the Lord who daily bears us up. God is our salvation. When you say bear, hindi po ito yung oso. When you say bear, to accept, gusto ko to kasi alam nyo, kaya kinuha ko muna itong bear you up instead of loaded you with benefits. Kasi, dito sa bear you up, puro si Lord ang makikita mo, walang ikaw. Sabi niya, bear. When you say bear, ibig sabihin to accept, to tolerate, or to endure something, especially something unpleasant. Kinuha ko po itong bear you up because most of the time, tayong mga tao ay hindi kaaya-aya. Pero, tinotolerate tayo ng Diyos. Sometimes, tolerate is the right word para sa atin kasi meron ba kayong mga taong tinotolerate na lang sa buhay? Meron. Parang, minsan although hindi tama, parang, for the sake of me being a Christian, itolerate ko na lang tong tao na to. Kasi pag tolerate, pinagtsatsagaan ka na lang. Oo, kasi minsan napaka-difficult mong tao. Oo, napaka-difficult mo. Ikaw yung taong nakakaawang patayin pero nakakainis buhayin. Meron ba kayong ganong tao? Di ba? Nakakaawang patayin pero nakakainis buhayin? Yun, tolerate is the right word. Pero alam nyo, ang bilis nating magsalita sa ibang tao na tinotolerate lang kita. Pero alam nyo ba mga kapatid, na maraming sitwasyon sa buhay natin na tayo din tinotolerate na lang din ng Diyos. Inuunawa kasi paulit-ulit tayo. So, to tolerate, ang ibig sabihin pa ng bear is to carry the weight of or support. Isa pa, ang ibig sabihin ng bear is to take responsibility for. Gustong-gusto natin to. Parang sinabing ni Lord, sagot kita. Pag may nang-aapi sa'yo, sabihin ng Diyos, sagot kita. Diyan ka lang sa likod ko, akong bahala sa'yo. Maganda to, no? Take responsibility for. Parang sinabi ng Diyos, sagot ko yan, akong bahala dyan. Wala siyang pamasahe, Lord. Isama pa rin. Sagot ko pamasahe niya. Di ba? Lord, di bale. Akong bahala sa kanya. Babayaran ko lahat. Magkano ba? Oo. Yan, mga gusto natin Pero yun talaga. Biro mo, inassign ng Diyos ang sarili niya to take responsibility for you. Pag hindi ka pa naman na niyan, mga kapatid. Isa pa, to be able to accept or stand up to. Parang, minsan kailangan to natin. When you say bear, to be able to accept or stand up to. Meron bang mga tao na malakas ang loob sa'yo magsabing, pangit na ugali mo baguhin mo yung ugali mo Yun ang isang ibig sabihin na yung bear you up. Kaya kanyang sabihan up front na hindi kayo magiging magkaaway, pero marirebuke ka niya. Yun ang isa pang ibig sabihin ng bear you up. So,
Sabi niya, "Blessed be the Lord who daily bears us up." Pinapayagan niyo po ba ang Diyos na i-rebuke kayo up front? Minsan kasi pag pinahiya tayo, nagagalit tayo kay Lord eh. Para bang pagka pinahiya tayo ng mga ibang tao, nagagalit tayo dun sa tao na yon pag sinabihan ka. Sabi, grabing magsalita to. Pero sometimes, kailangan mo yun. That is also, bearing you up. Kasi kung wala nang pakialam sa'yo yung tao, pakialam ba nun kung mapahamak ka? Hindi ba? Pero, sasabihan ka pa rin niya to the point na minsan, mapapahiya ka dun sa sinabi niya, pero kailangan mo yun. Pinapayagan po ba natin ng Diyos to bear us up? Ang maganda rito, sabi niya, "Blessed be the Lord who daily," hindi weekly, hindi monthly, hindi yearly, hindi occasionally, but daily. Daily. Sabi niya, daily bears you up. Ang salvation po natin, mga kapatid, ay hindi po yung nakaraan. Hindi natin sasabihin na, "The Lord saved me then." Niligtas ako ng Diyos dati. Referring to yung first time na nakilala mo siya, tapos nagbago yung buhay mo, yung salvation mo. Huwag mo sasabihin na niligtas na ako ng Diyos dati. Dahil tayo pong lahat, as long as we are in this world, we need daily saving. Araw-araw yun, mga kapatid. So hindi lang po dapat nire-refer natin ng salvation natin nang yung nakaraan lang. Araw-araw po, nangangailangan tayo lahat ng pagliligtas. Kasi araw-araw, pilit po tayong umaalis sa lambat ng proteksyon ng Diyos. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga gusto natin, pangunguna natin sa Panginoon. So araw-araw, kailangan po natin ng pagliligtas. Para kang para kang isda na nahuli ka na doon sa net. Kasama ka na nung mga ibang isda pero nagkakawag-kawag ka pa rin para makalabas ka doon sa net na yun. Ganun, para po tayong ganun everyday. Kaya kailangan po natin ng daily bearing ng Diyos. Para po kay David, na nagsulat po nitong psalm na to, nasa kaisipan niya, tignan ninyo ha mga kapatid, pag inisip niyo po from Exodus ng mga Israelita, Exodus from Egypt to the conquest of Canaan, pag binasa mo yung kwento nila, makikita mo po yung araw-araw na ginawa ng Diyos sa kanila to sustain them sa journey nila. Binabasa natin yun. At napakadetalyado. Paano hindi detalyado? Pati yung sandals nila na hindi nauupod, kasama dun sa kwento. Hindi ba? Oo, kasama lahat yun. Tapos, namangha din tayo. Kung tutuusin, from yung Exodus from Egypt hanggang sa conquest ng Canaan, yung journey po na yon, written in bold letters, in big letters, ang ginawa ng Diyos sa kanilang lahat. Kapag ka sinabi mong written in big letters, ibig sabihin, hindi mo mamimiss. Naka-highlight. Diba? Maraming mga Biblia ngayon, may bold letters, giant print, para makita mo, para mabasa mo, para hindi mo ma-miss. So, isinulat po ang lahat ng yon for us not to miss kung papaanong ang Diyos ay kumilos sa buhay ng mga iniligtas niya. Lalong-lalo na po nung namatay ang Diyos sa krus. Meron pang mas ibang word sa big? Sa big and bold letters. Huge na. Huge na yung mga letters. Lalo na po nung namatay ang Diyos sa krus, mga kapatid. That is something na hindi pwedeng i-miss ng mga tao. So,
kung yung Exodus na yun at yung hanggang sa conquest written in big letters, lalong-lalo na yung pagkamatay ng Diyos. Ngayon, yung mga babaan natin. Babaan natin ng konti yung aking boses. Nung namatay po ang Diyos sa krus, dinala niya sa kamatayan niya lahat ng mga kasalanan natin. Di ba? Kung yung mga kasalanan natin, kayang-kaya niyang dalhin hanggang dun sa kanyang kamatayan, meron pa kaya po siyang hindi kayang gawin para sa atin? Alam niyo po ba yung phrase na He will make your head rise above the waters, above high waters? Ibig sabihin po nun, malulunod ka na sa sitwasyon mo. Pero ang Diyos is able to, angatin niya yung ulo mo. Para kanyang nalulunod kasi di ba, aangat mo lang, gaganunin mo nga lang sa baba, hindi na yun malulunod. Para hindi ka lumubog. Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Even if yung sorrows po natin, minsan, parang ginaganyan ka ng mga nararamdaman mo at ng sitwasyon mo na para bang unbearable na o kaya hindi ka na makahinga. Oo. Alam niyo itong pangako na to, yun po yung pinaka-purpose ng pangako na to. Ang pinaka-purpose ng pangako na to, gusto niyang sabihin sa'yo na during your unbearable moment, hindi ba? During yung mga pinaka-lowest na moment mo, the Lord Himself will bear you up. Actually, yung kinakanta kanina nila na sa Isaiah 46:4 natin, hanggang sa pagtanda mo, He will bear you up. Alam niyo ba mga kapatid, kung ang mga kaanak ninyo sa bahay, pagtanda ninyo, iiwanan na lang kayo sa bahay, o kaya hindi na kayo pinapansin, ang pangako ng Diyos sa atin sa Isaiah 46:4, He will bear you up. Kaya napakaganda nung, kaya gusto ko munang bigyan ng pansin yung He will bear you up on a daily basis eh. Kasi hindi naman to, hindi po lahat ng oras kaaya-aya tayong i-bear. Oo, di ba merong mga batang dito ka pero nagpupumiglas, gusto mo lang naman siyang, wag ka dyan kasi malalaglag ka, pero galit na galit yung anak mo. Minsan, ginaganyan ka pa ng anak mo, habang umiyak, pinapalo ka niya. Samantalang gusto mo lang naman siyang, wag ka dyan kasi malalaglag ka dyan. Di ba galit na galit sa'yo yung minsan yung anak mo? Pero bine-bear ka pa rin ng magulang mo. Minsan, parang masarap ka na nga lang itakwil, pero hindi nila ginagawa yun. Bine-bear ka ng Diyos. Para po malaman ba natin na hindi lang puro sarap na arugain tayo? Ang pag-aarugaan ng Diyos sa atin, Diyos ko, kung ano lang, hindi tayo masarap arugain all the time, mga kapatid. Pero the Lord bears us up. Okay, dito na ngayon tayo sa sinasabi nating isang version. Ang sabi niya, blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Grabe to. Daily loads us with benefit. Alam niyo ba mga kapatid, pag sinasabi niyo to, ito ay fact. Kasi nasa Word of God. Pag sinabi niya na He will daily load you with benefit, gagawin niya. Gagawin niya. Naniniwala po ba kayo nun? Kasi, hindi mo siya pwedeng, hindi ka makabenefit sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. You will not benefit from something that you do not believe. So, kailangan paniwalaan mo yun, mga kapatid. Ano-ano bang klase ng benefit na ipinibigay ng Diyos nung nakaraan, di ba, mga kapatid, na pag-aralan natin yung children of God? Anong mga benefits ng isang anak ng Diyos? Itong mga loads of benefits na binibigay po ng Diyos sa atin, wag na muna tayo sa material. Kasi minsan,
over na tayo eh. Kaya minsan latest na iPhone na ang binigay sa'yo. Konting tuwa lang, tas mamaya wala na. Kasi loaded ka na ng mga ganun eh. Ang benefit nga pala is something that promotes or enhances well-being. Kaya pa sa ginamit ang word na loaded you with benefit. Maraming mga trabaho, maraming mga nagtatrabaho, lumilipat sa ibang kumpanya because of benefits. Di ba sabi niyo, ay mas mababa yung ba't ka lumipat dyan? Mas mababa yung sweldo dyan kesa dun sa isa. Oo, pero mas maganda yung mga benefits dito. Nagkakatalo rin pala sa benefits, hindi lamang mismo doon sa salary mo. Oo, kasi ang benefit nga is something that promotes or enhances not just your pocket but also your well-being. Meron kasing mga kumpanya na mataas ang sweldo, pero yung well-being mo, stressful na. Kaya yung iba, pinagpapalit nila yung mataas na sweldo nila sa mababa. Hey, hindi, mas okay na ako. Alam nyo, actually, bilib ako dun sa mga taong ganun. Meron tayong isang brother, alam mo, pinopromote siya bilang kapitan ng barko. And he begged off. Tapos, hindi maintindihan nung wife niya. Tapos nung tinanong siya, bakit ba? Sabi niya, ayaw ko ng ganong klaseng responsibilidad. Malaki nga ang sweldo ko, karga ko naman lahat. Sabi niya, oo, yung responsibilidad, okay na ako dito. Hindi naman natin kailangan ng limpak-limpak na salapi. Sabi niya ganon. So, okay na ako dito. Actually, bilib ako sa mga ganong tao. Ang isang Hebrew word for benefit is also the same as the word used for manger. Yung yung kainan ng mga, di ba, nakikita natin, sabi nila, si Kristo ay ipinanganak sa isang manger. Tapos makikita mo yung yung nakalagay siya dun sa ganon, sabsaban, pero yung ganon, yung nilalagyan ng mga dayami, kainan. So itong ginamit dito is also the Hebrew word ng ibig sabihin is manger. Kung papaanong ang mga animals ay sigurado sila na everyday, pag pumunta sila dun sa nakaganon na kainan nila, merong dayami doon na makakain sila. Dapat ganun din ang mga anak ng Diyos. On a daily basis, niloloadan po ng Diyos ng benefits ang buhay po natin. Ano bang kailangan mo sa araw na ito? Alam nyo, kaya natin nasasabi, hindi naman totoo yan. Kasi iba ang kailangan sa gusto lang. Marami tayong gusto. Kaya minsan nasasabi po natin na hindi naman totoo na niloloadan ako ng Diyos ng benefit, nasagot ng Diyos lahat ng kailangan ko. Mga kapatid, hindi po sinungaling ang Diyos. Lahat po ng kailangan natin, binibigay niya. Pero hindi lahat ng gusto natin, makukuha po natin. So yung mga kailangan po natin, niloloadan po tayo ng Diyos. Tignan po ninyo ito. Hindi natin to na mamalayan, mga kapatid. Minsan po, napapansin nyo ba or hindi nyo napapansin na ang buhay ninyo is flowing with favor? For example, jam-pack ang parking. Eksakto pagdating mo, may umalis sa tapat mo. Sa tingin mo lang ba? Sa tingin mo ba? Coincidence lang yon? Tapos, ito palagi po ito, nangyayari sa amin. Halimbawa, yung mga tiles, tuwang-tuwa ako. Kahapon may bumisita sa bahay namin, di sila maniwala na yung counter na ganun na mukhang yayamanin. Pastor Simple, ilan ang nagamit mong tiles na malaki sa ibabaw? 2, hindi ba? Sa wall, 2. Alam niyo po ba na yung tiles na yon, kaya nagugulat sila? Ang halaga po noon ay 2,000 pataas to 3,000 per 2 piraso.
Oo, 2 piraso. Nabili lang po namin 144 pesos ang 2 piraso. May bungi nga lang sa gilid or sa tabi. Pero wala po kayong makikitang ganon. Madaling gawa ng paraan yun. Putulan nyo ng maliit. 'Di ba? Putulin mo yung part na meron. May karugtong pa naman, dagdagan mo lang, 'di ba? So, yung po ba sa tingin nyo ba yung mga ganun coincidence lang yun? Kung hindi nyo po ibinigay ang buhay nyo kay Lord, maaaring sabihin nyo ang coincidence lang yun. Pero para sa isang tao na binigay niya na ang lahat-lahat niya kay Lord, alam niya na lahat ng nangyayari at mangyayari sa buhay niya, ang Diyos ang may control. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Minsan, nililid ka ng Diyos sa mga bargain na binili ng mga ibang tao sa mahal na halaga, pero nung ikaw na ang bibili, ibinagsak presyo. Oo, minsan, nung bibili ka, nung time na bibili ka, free shipping. Di ba? Free shipping. Wala ka namang ginawa, ba't ka binigyan ng free shipping? Minsan, sinulat mo lang ang pangalan mo, nabunot ka, nagkaroon ka ng washing machine. Hindi ba? Tapos biglang sasabihin mo, marunong talaga si Lord. Alam niyang sira na yung washing machine ko, nabunot ako, kailangan ko ng electric fan. Electric fan. Sa dinami-dami ba naman ng mga nakalagay doon ikaw pa ang binigyan ng kailangan mo? Sa tingin niyo po ba coincidence lang yun? Sinadya po ng Diyos yun, mga kapatid. Oo. Hindi po normal yun. Hindi po normal yun. Kumausap po kayo ng ibang tao kung nangyayari lagi sa kanila yon. Sige po, makipagkwentuhan kayo sa iba. Makipagkwentuhan po kayo sa ibang tao kung talagang ang normal yon. Tapos biglang sasabihin nila sa'yo, grabe din ikaw, no? Lagi kang nakakatsyempo ang word nila. Ang hindi nila alam, hindi ka nakakatsyempo. Sinadya ng Diyos yun. Sinadya ng Diyos yun. Kasi nga, niloloadan niya ng benefits ang everyday life mo. Ang unang-una, mga kapatid, yun yung kinanta natin kanina, na niloload ng Diyos ng benefit ang buhay mo, yung mercy. They are new every morning. Yung kinanta natin kanina, na tuwing umaga, pagkagising, Lamentations 3:23 din yun, di ba? Ano pa yung isang kanta natin sa Lamentations 3:23? The steadfast love of the Lord never ceases. Oo. Laging bago. Every morning yan, mga kapatid. Kayo po ba ay nagkaroon na ng sitwasyon na kapag ka may sinabi sa inyo, nawawalan ka ng words to comfort yung nagsabi sa'yo? O kaya, kayo po ba'y nakapunta sa isang namatayan na parang hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo para mapaabot mo sa kanya na you are sympathizing with them? Nawawalan ka po ba ng salita? Di ba minsan merong mga ganun para bang kahapon, yung si Sister nag-share? Antel? Si Sister Christy? Grabe yun, Nagka-cancer, sumunod na taon, namatay yung nanay at saka yung kanyang pamangkin ng asawa. Sumunod na taon, namatay na nasunugan, tapos namatayan din ng pamangkin. Parang binoljak na no? Pag mga ganong nagsabi sa'yo, anong pwede mong sabihin, di ba? Ako, meron akong mga moments na ganyan. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin. Madali kapag yung face-to-face. Kasi minsan, pag hinawakan mo yung kamay, wala ka nang masasabi. Wala ka nang salita, okay na Pero pag yung nag-message sa'yo, minsan, nawawalan ako ng salita na pwede kong ibigay. Dahil grabe naman talaga, mga kapatid, yung mga nararanasan.
Di ba, maski yung mga best of friends na minsan nawawalan ka ng sasabihin doon sa best friend mo, hindi mo malaman kung paano mo siya i-comfort. Pero itong Lamentations 3:23 na ito, yung comfort na nabibigay. At alam nyo ba, mga kapatid, pag pinag-aralan nyo yung Lamentation, yung kwento, basahin nyo ano lang naman yan 5 chapters lang naman ng Lamentations, sobrang madugo. May mga bata na, may mga magulang, kinakain na yung sariling anak dahil sa kagutuman. Tapos mayroong mga nagugutom na mga bata na walang magawa yung mga, tapos yung mga hati-hating mga katawan na nasa kalye lamang. Pag binasa niyo po itong, kaya nga Lamentations Pero kahit na po ganon ang nangyari sa Lamentations, na isulat pa rin po itong ni Jeremiah, itong yung tuwing umaga, ang verse ng Diyos, bago ng bago. Alam niyo po ba na ang pinaka-theme ng Lamentation is to point you to Jesus, the ultimate grief bearer? Sobrang luha at sakit at pigati ang Lamentations, mga kapatid. Pero doon mo rin makikita, lalong-lalo na sa 3:23, na si Lord ang ating pinaka-ultimate grief bearer, na hindi mo kailangang magdusang mag-isa, o kaya hindi mo kailangang umiyak mag-isa. Pag tinignan mo to, paano masusulat ni Jeremiah na sobrang devastation ang nangyari doon sa nation that time, and yet si Jeremiah was able to speak of God's new mercies. Alam niyo kung bakit? Tayo rin, mga kapatid, natin ito, wag natin itong kakalimutan. Lahat ng mga wreckage, pag sinabi mong wreckage, ito yung para kang binomba, tapos yun yung ano ba yung word? Sa mga gera, ano yung word? Pag iniwan ng isang lugar na pinagbobomba na, tapos gano'n na yung itsura. Ground zero, wala na no? Yung uubos na lahat. Tapos puro mga debris na lang, yung mga nakikita mo. Yun, wreckage, yun po yung sinasabi. Kumbaga, yung itsura ng pinag-iwanan kapag pinag-attack ka. Yun ang ibig sabihin ng wreckage. O ruins ka na lang. Pag iniwanan ka ng inatake, yung itsura, mga kapatid. Oo, ground zero nga ang tawag nila doon. So, yung itsura po nun, yung mga wreckage po sa buhay natin is never the final word about God's heart sa lahat ng mga tao na ang kanilang pag-asa ay ibinigay kay Lord. Kumbaga, hindi yung itsura mo, na wala ka na, di ba iba, itsura mo, mukha kang walang pag-asa. Hindi yung itsura mong yan ang final word tungkol sa puso ng Diyos sa lahat ng mga umaasa sa Kanya. Para bang sa ibang tao, pag sinabi niya, wala ka ng pag-asa, hindi yun ang final word. Kaya nga alam mo, naintindihan ko, merong isang nag-share sa akin na ayaw niyang ipaalam sa ibang tao kung ano yung dinaranas niya ngayon. Sabi ko, ba't ayaw mong ipaalam para maraming mag-pray sa'yo? Sabi niya, ayoko kasi pagka nalaman ng mga tao na ganito yung kalagayan ko, ang daming side comments. Tapos, ang dami nilang alam sabihin tungkol sa sitwasyon mo, na imbis na makatulong sa'yo na mapalapit ka kay Lord, lalo pang magtutulak sa'yo na magtampo ka kay Lord dahil sa kalagayan mo yan. Kasi sasabihin nila, akala ko ba? Akala ko ba? Diba? So, depende yan dun sa leading di ba? Merong mga, sabi niya, gusto kong i-enjoy yung salita ng Diyos. Ano ang sinasabi niya sa sitwasyon ko? Yun ang gusto kong marinig.
Sabi niya ganon. Yun ang gusto kong marinig. Kasi nga naman, yung kalagayan mo ay hindi pa yan ang final word. Hindi yan ang magde-decide kung ano ang kahihinatnan mo. Mga kapatid, meron nga. Sabi nung iba, wala ng pag-asa eh. Pero yung nagsabi na wala ka ng pag-asa, nauna pang namatay sa'yo. Tapos ikaw na sa tingin mo wala ka ng pag-asa, nabuhay ka pa? Di ba? Sharing nga kahapon ni Brother Larry, di ba ilang beses na, dapat wala na. Ang totoo nga nun, ano daw, narinig lang daw niya na may kumakanta. Oo, nagpre-prayer meeting. So ilan sa atin yung gano'n na akala mo wala ng pag-asa yung buhay natin, pero meron. Maski nga mga kapatid, yung mga pangarap mo parang lumalabo na. Di ba? Humihina na yung loob mo kasi mukhang wala ng pag-asa. Pero ang Diyos hindi eh. Ang puso natin pwedeng manghina. Pero yung steadfast love ng Diyos, from everlasting to everlasting. Ang hope natin, nagra-rise and fall. Yun, yung pag-asa natin. Pero sabi sa Lamentations 3:23, they are new every morning. They come to us at their appointed time every morning. Kaya kapag sinabi mo, hindi naman sinasagot ni Lord eh. Hindi pa sinasagot kasi hindi mo pa kailangan. Akala mo lang, ngayon na dapat. Akala mo lang, dapat ngayon na. Pero, hindi pa. Di ba? At the right time, sabi ng Diyos, I will come back. Sabi niya gano'n, ito yung word niya sa akin, at the right time. Sabi, anytime is right time for you. Sa atin, anytime is right time para sa atin, but it's not yet God's right time. Kaya mga kapatid, wag niyo pong sasabihin na, lagi naman late ang Diyos. Hindi po naging late ang Diyos. Nauuna ka lang. Nauuna ka lang. Pero kahit kailan mga kapatid, hindi po nalilate ang Diyos. So, nakita niyo po yung mercies niya, they are new every morning. Ang sabi dito, ano pa? Ang araw-araw na niloload niya na benefit niya sa atin. He will daily make you new. 2 Corinthians 4:16 ang sabi, we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Maraming mga tao sa atin, nakukontento na lang po na paano kaya ako tutulungan ng Diyos sa araw na ito dahil ito na nga yung worst day ko. Di ba? Parang sa atin, kontento na tayo na basta makalampas lang ako rito na buo pa yung kaisipan ko. O basta makalampas lang ako dito na hindi ako naloloka, okay na ako. Sabi ng mga iba. Basta makalampas lang ako rito na nagtitiwala pa rin ako kay Lord, okay na ako. Pero alam nyo mga kapatid, kay Lord hindi po siya tumitigil doon. Hindi yung sapat na makaraos ka lang, na nagtitiwala ka pa rin sa Kanya, makaraos ka lang, na hindi ka pa nasisiraan ng ulo. Hindi po tumitigil ang Diyos doon. Ang gusto po ng Diyos, habang ikaw ay dumaranas ng mga ganon, at nakatapos na yung sinasabi mong worst day of your life, ang gusto po ng Diyos, yung dinaanan mo na yon, gusto niyang iparating sa'yo na hindi na sayang yon. Kahit nahirapan ka, kahit na sobrang sakit ang dinanas mo, ang gusto niya matutunan mo kung ano ang dahilan nung pinaranas niya sa'yo. Hindi yung sapat na nakaraos ka lang, na hindi ka nawawala sa Kanya. Hindi sapat kay Lord yun. Gusto niyang matutunan mo. At i-cherish mo yung pagkakaligtas niya sa'yo doon. Hindi yung basta nakaraos lang. Hindi wasted, mga kapatid, yung pinagdaanan mo. Yun ang gusto pong iparating ng Diyos. Para kahit na napakahirap ng pinagdaanan mo, hindi pa rin nawawala yung gratitude mo sa puso mo, sa Diyos. Yun ang gusto niyang matutunan. Otherwise, dumaan ka lang nang wala kang natutunan, tapos sabi mo, salamat na lang. Iniligtas ako ng Diyos sa kahirapan na yon. Kahirapan na yon? So, hindi mo nakita yung purpose kung ba't ka dumaan.
merong mga tao, di ba sinasabi nila, "Ay, thank you Lord, dumaan ako dun sa ganun." Kasi kung di ko dinaanan yun, hindi ako magiging ganito. Yun ang gusto ng Diyos na matutunan natin. Hindi yung, buti na lang tapos na. Sa wakas, natapos din. Hindi mo na-enjoy. Hindi mo na-enjoy yung suffering mo. Wala kang natutunan. Nawala yung purpose, mga kapatid. Hindi mo ngayon may experience yung sinasabing joy in suffering. So, gusto ng Diyos na lahat ng in-endure mo by faith is not wasted. Is not wasted. Kasi alam mo mga kapatid, maski yung lowest moment mo, kaya yung sinasabi rito, everyday ka na, na ginagawang bago ng Diyos. Kapag ka sa tingin mo, tapyas-tapyas ka na, ang Diyos hindi tumitigil ng pagganon ng paa niya. Alam niyo yung pattern? Kung kailan na-deform ka na dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan mo, doon binibilisan ng Diyos yung paa niya ng pag-spin niya, nung pagmomolde, at umaandar yung kanyang kamay sa pagmomold sa'yo para yung mga tapyas mo, makinis ulit, mawala. Momoldehan ka ngayon. Kung nung una, ikaw ay paso, dahil natapyas-tapyas ka, hindi tumitigil ang Diyos ng pagmomold sa'yo, naging vase ka. Ang paso inilalagay sa labas ng bahay. Pero dahil nga nasira na, natapyas na, minoldi ka ng Diyos. Yung pala, minomold ka niya through your sufferings para maging vase. Kasi ang vase inilalagay on display. On display. Kaya God is making you new every morning. On a daily basis. Iba ng iba. Kaya minsan, paiba man ang paiba ang mga pagsubok mo, iba ng iba rin ang pamamaraan ng Diyos kung paano ka i-console. Kaya, kung tutuusin, ang dami mong mga tao na natutulungan kasi iba-iba rin ang pagtulong na natanggap mo sa Diyos. Eh kung hindi mo na-enjoy yung journey mo, kung hindi mo na-enjoy yung suffering mo, ang masishare mo rin dun sa mga tao who are experiencing the same pagsubok na meron ka, sasabihin, buntong hininga lang din. Kung puro buntong hininga ka nung nagsasuffer ka, buntong hininga lang din ang masasabi mo sa mga, sabi mo magbuntong hininga ka lang, okay na. Kasi yun lang ang ginawa sa iyo nung suffering mo. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Huwag pong mawala sa kaisipan natin na hindi po tayo pinaranas ng Diyos ng mga ganyan para po pahirapan lang tayo. Hindi po ganun ang Diyos, hindi sadista ang Diyos, mga kapatid. So, He is making you new every morning. Minsan nga, nagwe-waste away na yung outer self mo. Di ba? May cancer ka, tinapyasan ka na. Kung ang cancer mo sa breast, tinanggalan ka na, tinapyasan ka na, hindi ba? Nagwe-waste away na kung ano yung pang-outer po natin. And yet, your inner being is being renewed day by day. Loaded with benefits, mga kapatid. Kaya wag po nating hanapin palagi yung mga benefits na material. Kasi ang kinaiinggit po ng mga tao sa mundo sa atin yung mga benefits po natin na hindi kayang bili ng pera. Kasi kung may pera sila, kung puro material lang ang mga benefits na natatanggap ng anak ng Diyos, kaya ring bilhin yan ng mga tao sa mundo na may pera. Ang hindi po nila kayang bilhin at ang kinaiinggitan po sa lahat ng mga anak ng Diyos yung mga benefits po natin na hindi kayang bili ng pera. Ang pera kasi kaya kang ibili ng kare-kare. Pero hindi ka kayang ibili ng gana sa pagkain. Yung mga benefits na masandal ka lang, tulog. Di ba si Arnold ilang beses nang lumampas sa, ikaw ang tulog na tulog eh. Ilang beses ka nang napunta ng alabang kasi lumampas ka ng sukat. Meron pang isang ganyan. Hindi, si Larry. Nalampasan niya. Pagkatok nung mama
Nasa alabang na pala siya. Sukat lang siya bababa. Sumakay sa ulit, pabalik. Nakakatulog ulit siya. Nasa bikutan na siya. Nakita niyo po ba yung mga benefits po natin na hindi kayang bilhin ng pera? Doon po tayo mag-focus para hindi tayo hanap ng hanap. Doon sa mga bagay na hindi mo nakakatanggal ng appreciation mo doon sa mga bagay na meron ka. Kasi hanap ka ng hanap doon sa mga bagay na wala ka. 9:30 na. I-conclude na natin, mga kapatid. So, lahat po ng ating mga pagsubok na yan cannot add up with the glory that is going to be revealed to us. Alam nyo, lahat ng mga dinanas natin sa mundo, mga kapatid, kahirapan man, suffering man yan, kahit ano man yan, kahit pagpatung-patungin mo sa timbangan, mawiwindang pa rin ang timbangan doon sa glory that is awaiting us. Kaya doon wag po kayong mawala ng pag-asa. Oo, wag kayong madismaya, mga kapatid. Ang Diyos, hinuhulma ka ng panibago dyan sa mga pagsubok mo para maging vase ka na. Para for display ka na. Kasi makikita na ng ibang tao ang glory ng Diyos through you, mga kapatid. Kahit pa po, parang puro wrinkles na at kulubot yung hinaharap natin. Naku, maraming moisturizer ang Diyos para tanggalin yung mga wrinkles na yan at magiging maliwanag ulit ang future mo. So, ang pagwawakas, ang sabi rito, ano ang kailangang gawin ng mga tao? Sa kabila ng mga benefits na ito, ano ang responsibilidad lamang ng mga tao? Hindi, anong gagawin natin? Napakasimple lang. Sabi niya, niloadan ka na ng mga benefits eh. Tapos kinarga pa niya sa arms niya. Ano lang ang dapat mong gawin? Nandun din, sa binasa natin. Praise the Lord! Praise the Lord, mga kapatid! Yan lang po, sa dinami-dami ng ini-enjoy natin, yun lang ang kapalit. Minsan di pa natin magawa. Praise the Lord! Nakakalungkot minsan. Buong linggo, kinalinga ka ng Diyos. Pagdating ng Sunday, hindi ka man lang makapalakpak. Hindi mo man lang maangat yung paa mo sa pagsayaw. Hindi mo man lang maitaas ang kamay mo. Kasi alam nyo, yung pagtaas ng kamay, pag-acknowledge din kay Lord yun na lahat-lahat ng meron ako galing sa'yo. Ano nangyari? Ano bang meron sa bulsa mo? Ba't ba hindi matanggal dyan ang kamay mo? Ano ba ang init na dinadala ng kilikili mo? Bakit ang kamay mo nasa kilikili mo? Kapatid, yun lang ang kapalit. Praise God, praise lang. Yun lang ang gagawin natin, di pa natin magawa. Nakakalungkot. Ako nga, natingin ako sa mga tao. Nakakalungkot, no? Pag tinanong mo, are you loaded? Oo naman. Bakit hindi ka man lang makakanta? Ka man lang makataas? Hindi mo ba, minsan pag may nakita tayong maganda, yay! Pero pagdating kay Lord, nakahalukip-kip. Hindi man lang makapalakpak. Kasi kapag pinapalakpakan mo ang isang tao, binibigyan mo siya ng honor, hindi ba? So, huwag po kayong mahihiya na kapag kumakanta kay Lord, pumalakpak. Hindi po nakakahiya yun. Ang nakakahiya, tanggap ka ng tanggap ng mga benefits every day, yun ang nakakahiya. Pero hindi nakakahiyang pumalakpak kay Lord. Ang nakakahiya, ikaw. Gusto mo, tanggap lang ng tanggap, pero kapag ka mag-give ka na, praise lang ang i-give kay Lord, di pa maibigay. So mga kapatid, alam po natin kung anong kalagayan natin. Alam din po natin kung anong pagkukulang natin. Ang kagandahan lang nito,
ang Diyos, bine-bear pa rin tayo. Hindi tinotolerate lang, ha? Hindi pinagtsatsagaan. Yun ang kaibahan eh. Ang tao, when you say tinotolerate ka lang ng tao, pinagtsatsagaan ka. Pero ang Diyos, hindi ka lang pinagtsatsagaan ng Diyos. Hindi nagbabago yung pag-ibig niya. Oo. Iba ang Diyos. Iba mga kapatid. So, ayan po ang ating message for today, ha? Praise God. Praise God! Alam niyo, ano yung kanta na yon? Yan! Magwakas tayo dyan. He has done so much for me. I cannot tell them all. I cannot tell them all. No, I cannot tell them all. He has done so much for me. I cannot tell them all. He has taken all my worries away. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Sickness naman. He has done so much for me. Declaration to. I cannot tell them all. I cannot tell them all. No, I cannot tell them all. He has done so much for me. I cannot tell them all. He has taken all my sickness away. Ano gagawin natin? Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. He has done so much for me. I cannot tell them all. I cannot tell them all. No, I cannot tell them all. He has done so much for me. I cannot tell them all. He has taken all my troubles away. Oh, ang gagawin lang, praise God. Thank you, Lord. Happy birthday kay Sister Tere Serrano ng ating Baguio Outreach. Happy birthday, Sister Tere. Kay Sister Alice Torato. Kay Sister Sofia Gaberia. Oo. Si Brother Larry, bukas pa. Tama? Oo. Ngayon si Pia. At kay Sister Mia Badua. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, mga kapatid, enjoy nyo yung birthday nyo kahit umuulan. Walang kinalaman yan. Subukan nyo kaming imbitahan kahit bumabagyo. Nandiyan kami. At magwawakas po ang ating morning devotion lang, but not our praising God sa buong araw with this repeat new song of the week. Sa'yo lang naniniwala at nagtitiwala. Alam mo, gusto ko yung kanta na yan. Composed by Sister Tess de los Santos. Ayan. Sinong ano? Sino kumanta? Si Brother Arnold? Oo nga, nakakaiyak yung kanta na yun. Pero wag kayong umiyak. Praise God, mga kapatid, ha? God bless you all!
Malakas ako, akala ko'y matatag ako. Nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko na mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin bumuwal ako. Diyos ko, patawad, ako ay ilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Akala ko'y malakas ako. Akala ko'y matatag ako. Nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko nang mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin bumuwal ako. Diyos ko, patawad, ako'y hilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Kailangan kita, Jesus, sa buhay ko. Kailangan kita, Jesus, sa puso ko. Ikaw ang lakas ko sa anumang bagyo sa buhay ko. Diyos ko, patawad, ako ay ilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Diyos ko, patawad, ako ay ilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala
sa'yo lang magtitiwala at maniniwala. Ako Second Timothy 2:2.